Hello guys, it's me Nymphy, a day in my life as a factory worker. Paglabas ko nga ay kumain na ako agad. Kausap ko nga nito si Papa. Milo nga lang itong ulam ko. Nilagay ko na lang sa baso yung kanin na hindi na rin dagdag sa hugasin ko mga guys. Wala rin kasi akong ulam at di ko rin alam kung ano yung lulutuin ko. Tinatamad rin kasi ako kaya ito na lang talaga yung inulam ko. Ito nga rin si Papa nagko-compute na sa mga nag-uutang sa kanya. Nag-ihaw siya ng baboy kanina tapos pinapautang niya. Nagninegosyo na nga to si Papa mga guys. Baka bukas ay mayaman na siya. Lumabas na nga ako pagkatapos kong kumain. Ito nga yung bahay ni ate. Malapit na nga yan matapos, konting kembot na lang. At ito din yung bahay namin. At itong isa naman ay bahay ni kuya. Sobrang simple lang pero sobrang ganda din. At ito din yung bahay ni ate. May tricycle nga yan sila. Ngayon ko nga lang ito nakita tong bahay ni kuya mga guys na sobrang ganda pala sa loob. Pumasok na nga ako sa loob pero nagpaalam naman ako mga guys. Baka kasi mapagkamalan akong magnanakaw. Butan ko nga sila nitong kumakain. Ang cute nila kasi kompleto talaga sila. Umakyat na din ako sa taas. Ang cute lang din ng hagdanan. Tamang-tama lang din sa mga anak niya. Dito kasi sa taas ang higaan ng mga anak ni kuya. At sobrang sulit nga paggagawa nito sa taas mga guys kahit kahoy lang. At naabutan ko nga itong mga pamangkin ko na naglalaro. Sobrang kalat pa talaga. Ito nga yung makikita mo sa labas mga guys. Bubong lang talaga lahat. Sobrang presko naman ang hangin dito kasi maraming puno na mataas din. Ang mas maganda pa dito ay nag-set up pala si kuya ng mga solar na para bawas na rin daw sa kuryente. Ito nga yung kwarto sa panganay na anak ni kuya. Sobrang cute lang din sa loob at may study table na. Built-in pa talaga yung kama niya. Sana all. May sarili din siyang mini cabinet. Dito naman sa kabila ang dalawang babaeng anak ni kuya. At sobrang ganda din itong double deck na ginawa niya. At may sariling study table din kasi nag-aaral din yung pangalawang anak niya. Kahit nga magdalaga na yung mga anak ni kuya ay kasyang-kasya pa rin sila dito. Medyo malaki nga tong cabinet dito kaysa doon sa kabila. Dalawang bata naman kasi yan dito at doon sa kabila yung lalaki lang. May nakasabit pa talagang bulaklak dito sa may bubong. Kaya pala gustong-gusto maglaro dito ng mga pamangkin ko kasi malapad yung balcony. At bumaba na din ako. Naalala ko tuloy yung bahay namin dati. Medyo maliit pa dito yung bahay namin pero kasya kaming lahat magkapatid. Yung naglalaro pa kami nila kuya at nila ate sa taas. Nagpabatuhan kami ng mga unan. May mini sala nga rin to sila kuya. At siya lang din ang gumawa ng pinagpatungan ng TV. Plus lahat nga ng paggawa nila dito sa bahay ay pinagtulungan nila ni Papa. Kinagabihan nga ay naisipan ko na magpalit ako ng bedsheet at mga punda. Kaya kinuha ko na ito sa ilalim ang ipapalit ko. Medyo hindi pa naman madilim at para hindi rin sayang yung oras. Dali-dali ko na nga itong pinalitan ng pudda ang unan at nagpalit na rin ako ng kumot. Excited nga din ako na gamitin ko tong kumot ko. Simula kasi nung umuwi ako dito sa bahay ay hindi ko na nagagamit ito. At tama rin naman na sobrang lamig kada gabi. Kaya bagay talaga na gamitin ko to. Sobrang kapal din ng tela nito at cotton type din siya. Para na din talaga ako may kayakap mga guys. Ewan ko nga kung ano yung nakain ko, bakit magpapalit ako ng bedsheet ngayon. Medyo makulimlim na nga kasi 6 PM na. At ngayon maglalaba ako ng hapon at may bedsheet pa talaga. Panigurado talagang gagabihin ako matapos ngayon. Ito nga yung gold ang ginamit ko kasi medyo bagay sa kwarto ko. Ganyan ko lang talaga yung bedsheet ko kasi sobrang laki niyan, pang queen size. Eh yung foam ko ay double lang ang size. Pagkatapos ko nga ay lumabas na rin ako, dala-dala ko nga tong laundry ko. Ano nga talaga yung laundry ko mga guys kasi 2 weeks ako hindi nakapaglaba. Nakaraang linggo kasi ay yung pantrabaho ko lang nilabhan ko. Kaya ito tuloy bit-bit ko tong parang pang isang barangay na lalabhan. Nilagyan ko na rin ito ng tubig ang washing. Sa bomba na rin ako kumukuha ng tubig para hindi sayang at bawas na rin sa kuryente. Luto nga rin to ang kapatid ko ng ulam, ulo ng shrimp. Sarap nga niyan lalo na pag crispy. Huminto na nga ang ikot ng washing at kinuha ko na rin ito. Medyo binilisan ko pa nga nito guys kasi gabi na at medyo natatakot na rin ako kasi maya-maya ipapasok na rin yan sila sa loob. Kumakain na nga rin to sila papa at mga pamangkin ko. Nalawan ko na nga itong mga punda ko kasi malapit na ako matapos at malapit na din ako matakot mga guys. Pagkatapos ko lahat ay sinampay ko na rin itong mga damit ko. Napatugtog tuloy ako na pang worship song mga guys kasi sobrang takot na ako. Kulang talaga yung tigasin mga guys, natakot sa mumu. At sa wakas nga rin ito mga guys, natapos rin talaga ako. 10 PM na pala ako natapos kaya pala sobra na yung kaba ko. Hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat. Please like, follow, and share. Bye bye!